Magandang hapon po, magandang hapon sa ating lahat. At pasensya na po tayo at ngayon lang tayo nakapag-update muli. At marami po tayong nilalakad, marami po tayong isinasaayos. At kaya po tayo nag-update ngayon dahil marami po nagtatanong. So, yan po ang ating i-update ngayon at baka matagalan na naman bago po tayo makapag-update. So, pakishare nyo na lang po ang video na ito. At ang gusto nating i-discuss para magkaroon kayo ng idea kung ano ba tunay na kalagayan ng ating bansa sa ngayon. So tayo po ay hindi tumitigil ng paghahanap ng solusyon para makaiwas tayo sa dilubyo na maaari nating kaharapin bilang mga mamamayan sa bansang ito. At ang kaawa-awa rito ay mga maiiwan natin sa mundong ito kapag pumikit na ang ating mga mata. So unahin po natin ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Marami po sa atin, ulitin ko, ito po ay lagi nating ibinabahagi, napakaraming sektor sa ating lipunan na mayroong ipinapakipaglaban at gusto nilang mabigyan ng solusyon. Nandyan ang ating sektor sa transportation, sektor sa labor, sektor sa ating kalusugan, sektor sa ating pamayanan. Napakarami po at ang mga leaders na ito ay hindi tumitigil at tayo ay sumasaludo para mabigyan ng solusyon ang mga problema na kinakaharap ng kanilang sektor. Nandiyan rin ang ating mga kapatid, ang magigiting na natin na membro ng NPICC natin na hanggang ngayon is nandyan sa Intramuros at nakikipaglaban para maibalik ang lupain na sadyang nasa kamay ng tunay na nagmamay-ari pero inaari ng gobyerno na sa kanila dahil lang sa isang presidential decree. So ang magandang usapin po na yan, magandang mahimay sa korte at hayaan nating korte ang mag-decide. So yan po ay isang sektor lang at napakarami po ng sektor. Ang dyan ng sektor ng ating kalusugan, nakikipaglaban para sa pagkakaroon natin ng independenteng pagdidesisyon pagdating sa ating sariling kalusugan. Yan po ay inherent right natin na tayo lamang ang pwedeng mag-decide pagdating sa ating kalusugan. Hindi ang gobyerno, hindi ang ibang bansa, hindi ang World Health Organization, hindi ang kahit na sinong organization, kundi tayo lamang, ang sarili lamang natin ang pwedeng mag-decide sa ating kalusugan dahil ang buhay natin ay nag-iisa lang. Pag hindi nyo pa naintindihan, bahala kayo sa buhay nyo. Dumaan ang napakaraming pagsubok, 4 na taon na mahigit nating naranasan ang dilubyo ng pandemic na yan at ng tuklawan na yan. Pero tayo nakipaglaban na hindi tayo maturukan. Tayo ay nanatiling buhay, malusog at walang sakit. At ang ating ginamit lang ay ating pag-assert ng ating inherent right. Nakulong tayo ng 10 araw pero tayo ay nanalo sa husgado. At pinatunayan natin na sila ay walang basihan para tayo ay pilitin. Ang ginagawang pagdinig sa sa Kongreso sa pamumuno ni Congressman Dan Fernandez at inaayawan niya rin ang pandemic treaty na yan at nagbigay na nga ng posisyon ang ating Kongreso tungkol sa pag-amyenda sa IHR na humihiling tayo na bigyan pa ng mahabang panahon para ito ay ma-review. Tama po si Congressman Dan Fernandez. At tayo naniniwala na sa kanyang malalim na kaalaman sa nangyayari, maging ganon sila Congressman Abante, Congressman Acop at marami pang congressman na nung una ay sila ay nagdadalawang isip kung ito ba ay dapat bigyan ng pagsisiyasat o pag-uusap. Pero ngayon ay nakikita natin na nakikita na nila, nararamdaman na nila yung lohika na ito ay dapat himayin at pag-usapan dahil ito ay tungkol sa ating kalusugan. So maraming sektor po yan na nakikipaglaban. Nandyan rin yung ayaw natin na maambiendahan ang ating saligang batas. Nandyan yung ayaw natin na matuloy ng 100% ang malawakang EDCA agreement. At yan po ay isa sa punto na dapat nating himayin sa ngayon. Alam nyo po, pag tayo po ay nakipag-usap,
tayo po ay nakikipagpanayam sa mga taong may direktang kaalaman sa issue. Hindi po tayo nakikipag-usap sa mga broker lang o namamagitan. Ulitin ko po, tayo po ay nakikipag-usap direkta sa mga tao na may kinalaman sa issue. Kaya hindi po haka-haka yung ibinabahagi ko sa inyo. Ito ay galing sa mga tao na nakausap natin ng personal harapan para iparating sa kanila ang pwedeng mangyari kapag sila ay hindi nag-usap at kanilang pinutol ang komunikasyon para sa ating pinapaniwalaang unity at pinapaniwalaan nating katiwasayan dito sa ating bansa. Alam nyo po, bakit marami sa laban ang natatalo? Bakit marami sa laban ang binabatikos? Bakit marami tayong gustong maipanalo na laban pero parang ang bagal? Sinabi ko na sa inyo ang tunay na dapat basihan para tayo ay manalo at walang iba yan kundi ang mag-unite tayo. Kailangan meron tayong unity. Kung wala, huwag na tayo maghangad pa ng panalo sa laban na ating ginagawa. At wala pong, ulitin ko wala pong isang tao na sasabihin niyang kaya niyang ipanalo ang laban. Noong unang panahon na binigyan tayo ng kakaibang lakas, kakaibang talino, kakaibang wisdom ng ating Panginoon Diyos na kaya natin pwersahin ang kahit sino. Pero sa ngayon na nag-evolve na ang tao bilang isa sa pinakamahinang nilalang sa mundong ito, talo pa tayo ng mga hayop na may sariling pagdedesisyon pagdating sa kanilang buhay. Kapag alam ng mga hayop na nasa panganib ang kanilang buhay, nalaban sila. Lumalaban sila ng patayan. Pero ang tao, alam na nilang mapanganib, pumipila pa sila para sila ay magkaroon ng risk sa kanilang buhay. Yan po ang tao sa ngayon. Kaya isa rin po yan, kaya hirap tayong manalo sa laban, sa totoo lang. So, ang kalagayan ng bansa natin, ito na po, dahil maiksi lang ito. Kaya po hindi manalo, sumisigaw tayo na pababain si BBM, iupo si Sara. Hindi po tayo mananalo niyan. Bakit? Politika na naman yan Sa totoo lang. Hindi ba tayo makapag-isip na dapat ang iangat natin ay taong bayan na, hindi ang mga politiko? Ulitin ko, hindi ba tayo makapag-isip na dapat ang iangat na natin ay ang taong bayan, hindi ang mga politiko? At mas magandang maitama natin ang maraming kamalian sa ating bansa na hindi tayo nagpapalit ng leadership. Ang ibig kong sabihin, kung haharap tayo kay BBM, taong bayan, at sasabihin natin, mahal na Pangulo, kami ang nag-upo sa'yo, kaya ka nasa pwesto dahil sa amin. Let's ka, makinig ka sa amin. Ito ang ayaw naming gawin mo. Ito ang gusto naming gawin mo. Karapatan natin yan dahil tayo nag-upo sa kanya. Mas magandang maitama niya lahat ng mali kaysa mamili na naman tayo ng iuupo at hindi itatama yung maling ginawa ng kanyang pinalitan. Bigyan ko kayo ng matibay na halimbawa. Di ba noong nagbakunahan, forced vaccination, panahon ni Digong? May nagawa ba si Digong? O di ba, mas marami sa atin ang nadisgrasya dahil hindi niya tinutulan ito. Wala tayong sama ng loob or kahit na ano. Tayo ay bumabatikos sa mga nangyayari. At bilang isang matinong mamamayan sa bansang ito, karapatan natin na magbigay ng opinyon. Lalo na tayo ay may ginagawa araw-araw sa kalsada. Hindi lang tayo yung puro salita. So anong katibayan na pag iniupo natin si Sara, hindi niya itutuloy yung pandemic treaty, hindi siya sasama doon sa IHR amendment, hindi niya itutuloy ang maraming bagay na nakakapinsala sa taong bayan. Good kung kanyang itatama ito lahat. Pero sa ngayon, kung isisigaw natin na pababain si BBM at iupo si Sara, tiyak makikialam ang mga Amerikano, definitely. Ba't makikialam ang mga Amerikano? Siyempre, alam nila yung stand ng mga Duterte. Naka-incline sila sa China. Hahayaan ba nilang may bumalik pang mga Duterte na magbibigay ng puwersa sa bansang China dito sa bansa natin?
Ganun din ang Russia. Alam ng US na madikit ang mga Duterte sa Russia. So hindi napapanahon para ito ang tahakin natin landas, dahil pag sumigaw kayo ng pababain si BBM at iupo si Sara, civil war tayo dahil makikialam ang US dyan. Maniwala kayo. Ibinabahagi ko na sa inyo ang katunayan ng mga nangyayari sa bansa natin. Makiramdam po kayo. Baka inaakala nyo na unahin natin to, unahin natin yan. Baka may maunang isang dilubyo, lahat ng iniisip natin na laban, wala na tayong magawa. Kundi magtaguan na tayo sa mga lungga natin dahil nandyan na ang dilubyo. So ang sinasabi natin, wala tayong against kay Inday Sara. May sarili siyang mundo ng pamamahala at leadership na kanyang pinapaniwalaan. Pero isa ang katotohanan sa bansang ito na meron tayong presidente na walang backbone. Hindi siya makapag-decide ng sarili niya. Siya ay nasa laylayan ng saya ng kanyang asawa. Yan po ang nagpapatakbo sa bansa natin. At alam naman ng lahat na ang kanyang asawa ay isang Araneta. Alam na natin ang tinatahak na kaisipan ng karamihan. Sila ay parte ng mga tinatawag nating oligarko. Yan po ay isang katotohanan, hindi po yan haka-haka. So saan patungo ang ating bansa? May papanalo ba tayo? O di ba sa Davao, pinalitan lahat ng mga kapulisan, nagre-rebam sa kasundaluhan, tinatanggal nila ang pwersa na maaring sumuporta sa mga Duterte. Yan po ang nangyayari. So yan po ay ating inaanalisa ng malalim. Ang daming laban na gusto nating gawin. Ang daming paghihirap, pagpapakasakit. Iniaalay natin ang panahon, ang maliit na resources, ang pagod, puyat, sakripisyo para maipanalo ang isang laban. Pero bakit hindi tayo magkaisa sa isang laban na maipapanalo natin lahat ng problema sa bansang ito? June 12 po, sumama kayo or hindi, nasa sa inyo na yan. June 12, ang sigaw natin, taong bayan naman ang iaangat natin. Ang tanging target goal natin, humarap sa atin si BBM. Kung kaya natin lahat pumunta sa Liwasan Bonifacio, pumunta sa Luneta, lahat ng sambayan ng Pilipino, yung may mga pera sa Visayas, may pera sa Mindanao, pumunta kayo sa June 12. Araw ng ating kalayaan sa Liwasan Bonifacio. Wala tayong isisigaw na iaangat natin yung politika na ito. Ang iaangat natin ang taong bayan. Napakinggan tayo ng nakaupong presidente. Wala tayong ibang gustong kausapin, kundi si BBM lang, humarap siya sa atin. Hindi tayo aalis sa Liwasan Bonifacio hanggat di siya humaharap sa atin at hindi natin nasasabi sa kanya ang mga problema na gusto natin na mangyari. Hindi gusto niyang mangyari or hindi gusto ng mga alipores niyang nakapaligid sa kanya na mangyari. Ang kagustuhan ng taong bayan, mahal natin ang mga Chinese citizen. Iba ang gobyerno. Mahal natin ang mga US citizen. Iba ang gobyerno nila. Mahal natin ang mga citizen ng mga bansa na tumutulong sa bansa natin. Iba ang gobyerno nila. So, ayaw natin ng gera. Wala tayong kaaway. Ayaw nating ganapin ang gera sa bansa natin. Yan ang kagustuhan ng taong bayan, mahal na Pangulong BBM. Huwag kang bulag, huwag kang pipi, huwag kang bingi sa hinaing ng taong bayan. Ang nagluklok sa iyo sa pwesto, ang taong bayan. Sana nung nanalo ka, bumalik ka sa taong bayan at ang sona mo ganito. Mahal kong mga kababayan, dahil iniupo nyo na ako sa pwesto, pangatlong taon ko na, kundi ako nagkakamali o pangalawang taon na niya. Ano ba ang gusto ninyong gawin ko para maibsana ang kahirapan ninyong lahat, aking kababayan? Ano ba ang gusto ninyong gawin ko para maitama na ang maraming mali sa bansang ito? Sino ba ang gusto ninyong iupo sa COMELEC? Kayo na ang mag-decide, taong bayan. Sino ba ang gusto ninyong iupo sa Department of Justice para pantay-pantay ang paghuhusga sa mga kasalanan ng bayan? Sino bang gustong iupo ninyo sa pamunuan ng ating Armed Forces of the Philippines, sa pamunuan ng ating kapulisan, para kayo ang sinusunod nila, hindi ang gobyerno, hindi ang mga politiko? Yan ang gusto naming marinig. Sino ba ang gusto ninyong iupo kung sekretary ng Department of Health
para totoong napoprotektahan ang inyong kalusugan ng naaayon sa inyong kagustuhan. Yan ang dapat ang gawin mo, Sonam, mahal na Pangulo. Gising na ang taong bayan. Ito ay laban nating lahat. Ang dami nating gustong makipaglaban, pero tanong nyo sa sarili nyo, mananalo ba tayo nang tayo ay watak-watak? June 12, 2024, simula alas 8 yan. Kahit ilang araw pa ang lumipas, magpadami tayo. Kahit abutin tayo ng 1 taon dyan, dumami lang tayo para humarap sa atin si BBM at masabi natin sa kanya kung ano talaga ang gusto ng taong bayan na tahakin ng bansang ito at hindi kagustuhan niya or kagustuhan ng kanyang mga alipores. Kita-kita tayo sa June 12, 2024, Liwasang Bonifacio. Magandang hapon po sa ating lahat.